Alright, magandang araw dyan, no? Sa mga taga Davao, magandang araw sa mga taga Pilipinas, mga Pilipino sa buong mundo. I-shoutout sa inyo lahat dyan. Baka pwedeng panawagan na ho natin na papuntahin na si Bini Abante dito sa Davao City para maimbestigahan na yung flood control projects. Kasi kita mo naman, no, kawawa ang mga taga Davao. Nilulubog na kami sa baha rito. Oo, inulan kami kahapon. Oo, hanggang sa inabot na ng ilang oras, di ba? Lumulutang na yung mga kotse, ang daming mga na-stranded na mga sasakyan, ang daming mga nahisirang mga kabuhayan, no, ari-arian. Oo, nilubog na kami ng baha dito. Grabe, kawawa kami dito. Abante, pastor ng mga yawa, pastor ng mga demonyo, punta ka na ng Davao, hayop ka. Buisit na to talaga, sorry sorry sa mga dyan, mga banal na mga followers ko, sorry. At mga nagbabanal-banalan, okay lang yan, no? So hypocrite kasi kayo. Pero pasensya na, kung ako nagmumura, sino ba naman kasi hindi mapapamura dito na binabaha, binabagyo. I mean, binabaha, no? Lubog sa baha ang ulan lang yun, wala pa yung tropical cyclone, no? Tawag dyan. Wala pa mga low pressure area. Ano ba tawag dyan? Intertropical Convergence Zone, ITZ, LPA, walang mga ganun, ha? Walang mga super typhoon na nangyayari sa NCR. Pero nalubog sila sa baha, inulan lang sila. Nagsilutangan na yung mga kotse. Yung mga gasoline station, lubog sa baha. Paano yan, ha? Sige nga, Abante, tangina mo, makinig ka akin. Ordinaryong tao lang ako, ha? Ako'y ordinaryong mamamayang Pilipino, taxpayers din. Consumers na rin. Ngayon, paliwanag mo nga sa amin, bakit mo kailangan dito sa Davao mag-imbestiga sa flood control project? Bakit di mo unahin yung yung iligtas yung mga kababayan mo dyan sa yung NCR, di ba? Bakit di mo iligtas yung mga kababayan? Tuyong-tuyo kami dito sa Davao. Alam mo ba, pag bumabagyo rito, bumabaha, overflowing, nagkakaroon kami ng overwhelming sa tubig dito. Kasi nga, sea level kami dito sa Davao. Dagat yan, open sea. Open sea. Ngayon, high tide. Tapos, grabe, all over the place, bumabagsak ang napakadaming tubig mula sa kalangitan. So saan pupunta yung tubig doon? Siyempre mag-overwhelm, mag-overflow. Pero the moment na mag-low tide na, bababa na rin yung tubig. Walang basura, walang nagkakaliptospirosis. Tangina mo, Bini Abante, bubo ka ba? Anyway, so Bongbong Marcos, ha? Ito si BBM, dito, no? Ingot din to. Binanggit mo 5,000, wag kayong mag-alala, meron na tayong nagawang 5,500 flood control project. Wala nang mangyayaring pagbaha. Nangyari yun, ilang beses binagyo, inulan. Ayun, ilang beses silang binaha. Kumbaga parang pinack-check nila. Pina-fact-check kayo, BBM. Pinack-check kayo lagi ng ng ating inang kalikasan. Paano yan ngayon, di ba? Si Mother Nature na nasasabi sa inyo na sinungaling ka. O hindi ka man sinungaling, tanga. Or pwede rin bobo. Sinungaling, means kasi ang sinungaling kasi alam niya no? Yung kanyang kumbaga sinasabi niya ay kabaliktaran sa kanyang kaalaman. Alam niyang meron pero sabi niyang wala. Sinabi niyang wala kahit meron. So sinungaling tawag doon. Pero maaring hindi niya alam na ginagagaw lang pala siya ng kanyang mga congressman. Ng kanyang mga cabinet secretary. Ginagagaw lang pala siya ng kanyang mga tauhan, di ba? Hindi niya alam. So, ibig sabihin, tanga siya. Ibig sabihin, bobo ka, BBM. Isa ka rin bobo. Bangag pala, adik. Ganun talaga kapag alam mo sa totoo lang, ang dami kong kakila I've known so many people na so many talaga, like siguro mga 3, 4. Matatalino sila, mga valedictorian pa nga yung iba Pero dahil nga sa sumubok sila out of curiosity, yun naman talaga kasi ang tao, no? Kahit alam nating bawal, kahit alam nating hindi magandang maging epekto ng mga bagay na yun, sinusubukan pa rin natin kasi nga malakas yung kumpiyansa natin sa ating sarili na kaya nating i-defy or kaya nating labanan, no? Yung side effects, parang gano'n, no? Tao lang tayo, huwag nyo kalimutan kahit gano'n katalino. Immortal pa rin tayo. So yun, ngayon lulong siya sa droga. Yan, sira ang buhay niya talaga. Wala siyang ang dami niyang kursong kinuha pero ni isa wala siyang natapos. Tapos ayun, wala siyang basta sira ang buang niya, kanyang pangarap. Dinaig pa siya ng aming ng kakilala namin na sige, kakilala namin na hindi masyadong sabi nga iba bimbo, no? May hitsura lang pero walang utak talaga. Pero tinan mo ngayon, di ba?
siya yung matatawag naming successful sa lugar namin. Anyway, so balikan natin yung ulit. Bobo to si si BBM. Bobo to si BBM. Tsaka alam mo nagbangag no. Yun. So, sige, punta na kayo dito sa Davao. Biniabante, kawawa naman ang mga tao dito sa Davao City. Nalulubog kami dito, dami nagka-leptospirosis. Di ba, punta ka dito. Tangina mo, toyo ang Davao City. Tas kami yung iimbestigahan mo dito. Aatupagid mo yung flood control project namin. Ang gaganda ng flood control project namin dito, ang kakapal. Kasing kapal pa sa mukha mo. I mean, mas makapal pa dyan. I mean, yun, makapal nga ang makakapal ang mga riprap namin dito, aming mga flood control projects. Pero kayo dyan, ang makakapal sa inyo dyan, ang inyong mga muka, no? Kinakalyo pa sa sobrang kakapalan. Hindi na nadatabla ng hiya. Ito yung namin dito lugar, tuyong-tuyo yan. Ako'y naaasar talaga, alam mo, nakakainit ka ng ulo, abante ha. Binabagyo na yung lugar niyo dyan sa Manila. Kayo na yung nagka-leptospirosis, tapos kami dito yung tupagin mo para imbestigahan yung leptospirosis. Unahin mo muna yung sarili nyo dyan sa inyong lugar, distrito ninyo, sa inyong rehiyon. Kami nang bahala dito sa amin. I mean, pwede niya pagka tapos na imbestigahan yung flood control projects, inayosin nyo ng first thing first, bigyan nyo ng mga ayuda, basta gawan nyo ng paraan para gumanda yung daloy ng tubig kapag may ulan dyan sa inyo sa Kamaynilaan. Gamitin yung bilyon-bilyon, 1.4 trillion na flood control project, tapos wala man lang kayong nagawang maayos, di ba? Parang yun, diba? Parang kulungan na ng baboy sa probinsya. Yung kulungan ng baboy sa probinsya, hindi yung pang farm. Parang pang lang ba, pang barnyard lang na style na simento ang nilalapat niya sa inyong mga flood control project. Kaya ayan, tas puro pa basura, wala pa mga disiplina ang inyong mga, hindi pa kayo marunong magdisiplina. Kasi ang sa totoo lang mga Pilipino, pag meron naman talagang political will, commandatory level ng isang politician, ng mayor, governor, congressman o sino pa yan, ng presidente, ang mga tao din naman talaga susunod naman yan. Look at Davao City nga, mga tao dito, kahit pa in-nature naman talaga sa mga tao, sa mga Pilipino na matigas ang ulo. Pero dahil nga mayroong Duterte, nakinig, sumunod lahat. Ayan, it turns out na Davao City is one of the safest city, the cleanest city, and also the most disciplined citizens in the Philippines. Di ba? So dahil sa mga Duterte yan. Tapos ngayon, kayo dyan sa Maynila, Kamaynilaan, wala, hirap niyong pasunurin ang mga tao kasi alam nila kayo, the audacity, sino ba kayo para sundin nila yung mga magnanakaw nga kayo at mga kawatan, di ba? Mga magnanakaw, mga pastor na bulaang pastor, o baka pastor ng mga pastor na mga yawa, no? Pastor na mga kriminal, pastor na mga kawatan. Yan si Bini Abante. Di ba? Fake pastor, fake congressman, fake na representative. Diba? So punta ka na Davao, kawawa kami dito. Lubog na lubog yung mga sasakyan dito. Kawawa na may mga sasakyan dito. Lubog sa baha. Kawawa mga tao dito, nagka-leptospirosis na. Di na makapuntang trabaho dahil sa walang madaanan, dahil lubog sa baha ang mga daan. Kung di ka naman tanga, kaganda ng dito. Sa Davao nga, inuulang kami dito, binabagyo. Oo, totoo yan kasi sa mga nagtatanong ng mga tanga din pala dyan, bakit na kayo binabaha sa Davao kung ganyan, kung 51 billion flood control project. Ay, Diyos ko. Anyway, wala, may mga bobo talaga ng mga Pilipino din sa totoo lang. Dami din dami. Yan na nga, sino ba yung mga bobo dyan? Yung mga pinklawan, Harel to. Hindi lahat ng mga pinklawan bobo. Marami lang talaga sa mga pinklawan ay nakikiisa din sila sa mga loyalist, no? Tropa ni Martin Romualdez, na Tambaloslos, Team Bangag, Team Tambaloslos. Tapos itong Team Pinklawan, ayan sila kasi nagkakaisa yan sila na patumbahin ang mga Duterte. Yun talaga sila, same procedure. Sa totoo lang sa mga nakikinig dyan ngayon, ng mga sa inyo kayo nakikinig dyan, ang totoo lang na pagkasabi dyan, hindi naman talaga sa gusto ng mga Pinklawan sa mga Marcoses. Yun nga lang talaga, uunahin talaga nila yung mga Duterte. Once kasi na ma-impeach sa si BP Sara, once na matanggal, ma-eradicate na nila ng tuluyan ang mga Dutertes sa political arena. Sa totoo lang, ang bilis lang daw nila talagang patumbahin itong si BBM. Ang bilis patalsikin, ang bilis na kasi bobo nga daw. So talagang hirap na hirap sila dito sa mga Duterte kasi ang mga Duterte magaganda at mga pugi, no? Real talk yan. Hindi mga bangag, matatalino siyempre, mga abogada ba naman, Tapos mahal ng mga taong bayan.
Tsaka honest to God, sa totoo lang, you can never put a good man down. You can never put a good woman down, di ba? So, ano sila, mga matitinong tao ang mga Duterte. Kaya, sorry kayo ha, Pinklawan and tawag nito, mga Bangag, tsaka Team Tambaloslos. Hindi nyo talaga yan makakaya, matutumba ang mga Duterte. Pwede silang patayin, pwede sila kasi tao lang din naman ng mga yan. Matatablan din naman ng bala, pero ayosin nyo lang na maubos si lahat ng mga Dutertes. Hanggang sa pinakaapu-apuhan ni Tatay Digong. Kasi yung mga yan, talagang hindi na yan mawawala ang pangalang Duterte sa kaisipan ng mga Pilipino. Totoo yan. Hindi sikat sila hindi dahil sa sila pasikat or papimos, kundi sila sikat dahil sa kanilang mga ginagawang maganda. Okay? Yan ha. So, sa mga nagtatanong dyan, bakit binabahaan Davao? Bobo kayo. Oo, kayo. Ikaw, nakikinig ka. Di ba isa ka sa nagtatanong dyan? Oo, isa ka sa curious, no? Bakit na binabaha ang Davao City? Kasi bubo ka. Oo, totoo yan. Bubo ka. Pinklawan ka man, ikaw man ay loyal, Team Bangag, ikaw man ay Team Tambaloslos. Bobo kayong lahat. Oo. Kasi bakit nyo pa kailangan itanong? Bakit nyo i-question? Ha? Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa Diyos. Akala ko ba galit kay Tatay Digong? Na sinabi niya ang Diyos din nyo, Diyos ng mga paring molester, ang Diyos ng mga drug addict, ang Diyos ng mga criminal kawatan ng mga congressman, Diyos ng mga criminal nga, mga namamaslang ng mga bata, ng mga inosente, mga babae, buntis, matatanda, walang kalaban-laban. So kayo lahat yun, mga criminal yung mga yon. So ang sabi ni Tatay Digong, ang Panginoon ninyo ay hindi ko Panginoon, yung Diyos nyo ay hindi ko Diyos, dahil ang Diyos ninyo ay estupido. Magkaiba tayo ng Diyos na pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan ni Tatay Digong na Diyos ay ang Diyos na may likha ng lahat, ng langit, ng lupa, ng araw, ng buwan, ng ulan. Ngayon, tatawag nyo walang ulan. Bakit may baha? Malamang may ulan, tanga. Ay nako, Baguio City nga may baha nga La Trinidad Benguet meron. May baha nga doon kasi nga dapat yung questionin paano nagkaroon ng baha doon. Highlands. Diba? Mountainous province, highlands, hills. Paano nagkaroon ng baha sa lugar nila? Yan ang dapat tanongin nyo, pero hindi natin kini-question nyo kasi nga normal, pag may ulan, may possible talaga magkaroon ng baha. Kasi may mga tinatawag tayong mga catch basin, type of land forms, di ba? Forma ng lupa, ang parang Pahugis Balde, Pahugis Planggana, Pahugis Plato, o ano pa man, catch basin, Pahugis Mangkok, may mga ganyang lugar. Tapos tatanong nyo bakit may baha sa Davao? Malamang kasi sea level kami dito. Malamang ang mga tubig ulan na galing sa mga bulubundukin na yan, hindi lang siya kita kasi nga foggy, cloudy. So lahat ng tubig doon ibubuho sa ulan. Kahit walang ulan dito sa downtown area ng Davao, sa pinaka-urban areas ng syudad ng Davao City, kahit walang ulan dito, bumabaha pa din hindi sumababaha sa yung mga gaya nito, mga flatlands. Sa baha lang sa bukid, tapos dadaan sa aming Davao River. And of course, kapag ka naman na sabay-sabay ang ulan talaga, low pressure area, di ba pag sinabing low pressure area, parang lahat yata, pangkalahatang Pilipinas inuulan. So, yun yung time na malakas ang buhos ng ulan sa bundok, pati dito sa bukid, sa syudad, downtown, maging sa karagatan. So, malakas yung ulan, tapos high tide pa, so automatic ho yan ay magkakaroon ng overwhelming, no? So, talagang syempre yung kahit pa gaano kalalim yung ilog namin dito, gaano kataas yung aming flood control project, ay lalabas, hahanap talaga ng butas yung ng empty space ang tubig, di ba? So syempre may mga drainage yan, doon papasok yung tubig. So ang tawag doon overwhelmed. Pag nag-overwhelm siya, so yun tataas yung tubig sa mga kalsada ng Davao City sa downtown area, no? In particular, pero hindi lahat. Ngayon, pagka low tide na siya, low tide, no? Low tide. Hunas sa Bisaya, sa Tagalog, di pala sa Tagalog yung hunas, so low tide na lang, no? Ngayon, wala na, pag low tide, hupa na yung dagat, hupa na rin, sabi na rin yung tubig, di ba, sa mga baha namin sa Davao. So that's
Pinakamatagal ha, as far as I know talaga, 4 na oras, pinakamatagal yan. Hindi, 3 talaga 3 oras lang. Oo, maniwala kayo sa akin mga bobot, mga tangang mga pinklawan. Oo, pag hindi ka tanga na pinklawan, edi hindi ka kasali sa sinabi akong bobo ha. Oo. So sa mga bobong tanga na mga pinklawan, bobong tanga na mga timbangag taga pag depensa, no? Nitong Ngiwi administration at mga tagapagdepensa ni Team Tambaloslos, yun nga sila Saldico, Bini Abante, Quadcom. O yun, mga bobo kayo at mga tanga. Yan, in-explain ko na sa inyo ha. Diyos mio Marimar. Hindi naman kailangan maging ano siguro no, maging expert ka sa siyensya o ano pa diyan. Matematika, ano pa ba diyan? Basta hindi mo na kailangan maging expert doon. Para ano, para hindi mo maintindihan bakit binabaha ang Davao. Bakit may baha pa din? Yes, may baha kami dito, pero meron ba kayong nakikita ditong nagka-leptospirosis? Meron ba kayo ditong binabaha kami ng isang half day man lang? Wala oras lang, upa na. Walang basura dito ba? Pagkatapos ng baha, tapos andyan yung mga basura, nagsikalat. Walang ganun dito. Ibahin mo ang Davao City, disiplinado. Duterte ka, kasi ba naman ang naging mayor for the longest time sa Davao? I mean, Duterte talaga at ayaw na namin ng iba. Duterte lang, sa kalam, wala nang iba. Nograles nyo, tae yun, di nga nanalo Billions pa ang pera na, multi-billions ang ginastos nila sa pamamagitan ng AKAP, AX, Tupad at kung ano na pang mga kabalbalan, no? Anyway, so yan lang, ako yung naaasar. Mbede Bante, putayin na mo ka. Pastor ka ng mga yawa. Punta ka ng Davao. Punta ka ng Davao kasi kawawa kami dito. Lumulutang na yung mga sasakyan namin. Wala nang madaanan. Lubog sa baha. Gago ka pala Lugar mo yung dyan na sa NCR. Ha? Quezon City. Daming nalubog sa baha. Kahapon lang. August 30. Ayusin mo sana yon bago dito. Kasi okay kami dito. Maganda yung aming kalagayan. Ganda ng klima, hangin, ganda ng kalsada. Tapos ano pa, pogi pa ng mayor namin dito. Ang ganda pa ng prinsesa namin dito, si Kitty Duterte. Ang ganda pa ng aming BP Sara. Ikaw, Bini Abante, mukha kang si yung Mangkanor sa Pornhub. Tangina mo talaga, Abante. Sarap mo talaga murahin mula ulo hanggang paa. Kasi wala ka naman talagang hindi ka naman talaga deserve respetuhin. Matanda kang walang pinagkatandaan. Matandang paurong, ha? Bini Abante, pastor ka ng mga demonyo. Kurakot ka. Kapal na mukha mo, lakas mong di ka pa nahihiya sa balat mo. O sa bagay, di ka naman talaga mahihiya kasi nga kapal na mukha, diablo ka nga, di ba? O demonyo kang nagkatawang tao. O isa kang diablo na may buntot, may sungay. Galing sa impyerno. Pero yun nga, dahil nagpanggap kang pastor. Ganoon naman talaga, di ba? Mga bulaang pastor, pastol, mga bulaan ng mga propeta, ganoon, nagpapanggap ng mga mabubuting tao. Mas malala sa iyo kasi nagpanggap kang pastor, yun pala. Sa kanta nga nagbabanal-banalan, dala ay Biblia, siya pala ay diablo. Anong kanta ba yun? Tayo na sa paraiso at huwag na nating muli pangbalikan ang mga demonyo na nagkalat sa ating kapaligiran. Nasa House of Congress. At kung sakali man nating kahihinatnan, lagim ang sasapitin. Diba? Dala ay Biblia. Akala mo santo. Sa likod ng maskara ay si Bini Abante pala, tang ina. Tubo, kurakot, kawatan, matandang paorong, walang pinagkatandaan. Bini Abante, pakyo ka.